magbasa? Maging magalang, makinig sa guro, sumunod sa panuto, itaas ang kamay kung mayroong sasabihin. Naiintindihan ba mga bata? Opo. Okay. So ngayon, ay may inihanda ako dito isang kanta. So magsitayo muna lahat at tayo ay kakanta. Yay! May pamilya! Sa wakas, mapapagyan ko na sa radyo ang module para sa linggo. Subalit, lahat na kaya meron? Oo nga! Paaaring mag-face-to-face at nakapasok sa school. Nakakamiss rin talaga. Oo nga! Sabi ni nanay dahil buhay na ang kuryente pagkatapos ng 3 bagyo, Kinta, Orly at Ulysses, tuloy na ulit ang online class natin. Maaari na din daw tayo mag-generation sa radyo at TV. Kung gayon, kailangan talaga may kuryente sa bahay para makapakinig ng radyo at makapanood ng TV maliban sa cellphone. Pero kung wala nito, mas mainam pa rin ang ibibigay ang mga module ni Ma'am Tere. Basta alam kung kailan kukunin at ibabalik ng ating mga magulang ang natapos nating module. Tama! Kailangan sumunod ng class sa gobyerno bilang pag-iingat sa kalusugan natin. Kaya hindi muna natin makikita ang ating guro kasi sila ang pinag-iingat din. Oo nga, ito ay dahil sa COVID-19. Kailangan talaga natin ng pag-iingat. Kailangan natin manatili sa ating bahay upang sakit ay maiwasan. So ngayon, tingnan niyo yung mga naka-slant na word. So, narito na ang ilang mga katanungan. So, una, tungkol saan ang dialogong inyong nabasa? Sige nga, Charis. Tungkol po sa pinag-iingat po at bawal Pilipinas. Okay. Walang mapinag-iingat. Pwede. Sige nga, Sarah May, kung may iba ka pang naisip. Ano po? Tungkol po sa COVID-19. Oh, ganun din.
yung mga dalawang pangungusap or mga paritala. So, meron tayo ditong ilang mga halimbawa na pan not maybe. Okay. So, una is ang o at ang at. So, pakibasa. Nag-uugnay ng mga salita sa kapwa-salita. Ginagamit ang o kapag nagsasaad ng pagpipili. Ang at ugnay sa pagdugtungin ng dalawang kaisipan. So, ginagamit natin ang o kapag nagsasaad ng pagpili or kung meron tayong pagpipilian. Tapos, ginagamit naman natin ang at kapag may pagdudugtungin tayong dalawang salita. So, halimbawa, bibili ba ako ng laruan o tinapay na lang? Yun ay sa o. Tapos sa at, ang kaibigan ko ay sina Ana at Ani. So, sige nga, Charis, magbigay ka nga ng halimbawa ng o. Ng upo. O, na ginagamit sa pangungusap. Alin kaya kakainin ko? Tinapay o kanin? Okay, very good. So, sige nga, Mary Joy, sa at naman. Magbigay ka ng halimbawa. Ang kaibigan ko ay sinasalita. Okay, very good. So, sunod naman ang ngunit at subalit. So, pakibasa. Ginagamit sa pag-ugnay ng dalawang kaisipang magkasalungat. So, ginagamit natin ang ngunit at subalit kapag may dalawang kaisipan na magkasalungat. So, halimbawa, gusto ko nang umuwi, ngunit ako ay may gawain pa. Yun ay sa ngunit. Tapos sa subalit naman ang halimbawa ay gusto kong bumili, subalit wala na akong pambili. So, sige nga, Eliza Jean. Babili ka nga ng halimbawa ng ngunit. Gusto ko na magbakasyon, ngunit marami pang gawain. Okay, very good. Sige nga, Sarah, ikaw naman, magbigay ka ng halimbawa ng subalit sa pangungusap. Gusto ko na umahon sa amin, subalit napakarami pang gawain. Okay, very good. So, kasunod is ang sapagkat. So, pakibasa nga. Ginagamit sa pagbigay ng dahilan o katwiran. So, ginagamit natin yung sapagkat kapag tayo ay nangangatwiran. So, ang halimbawa doon ay bawal lumabas sapagkat may kumakalat na sakit. So, sige nga, Mary Joy, magbigay ka nga ng halimbawa ng sapagkat sa pangungusap. Bawal magmubol sapagkat mahal niya pa. Okay, so kasunod naman ay ang salitang sa wakas. So, nagbibigay ng pagtatapos sa isang suliranin. So, ginagamit ito kapag magkukonclude na or pagpatapos na yung isang salita, isang gawain o mga salita. So, halimbawa ay sa wakas, tapos na ako sa aking mga gawain. So, sige nga, magbigay ka nga ng halimbawa sa Sa wakas, nakapagpupunta. Oh, very good. So, about sa lahat ng mga halimbawa. So, kasunod is ang raw at ang daw. So, pakibasa nga. Nagpapahayag ng paggaya sa nasasabi ng iba. Ginagamit ang raw kung ang sinusundan salita ay pag-ibig, ang huling titik at daw ang gagamitin kung ang huling titik ng sinusundan salita ay pag-ibig. So, ginagamit natin ang raw at ang daw kapag ginagaya natin or ipapahayag natin yung sinabi ng iba. So, yung raw, ginagamit natin yun kapag patinig. So, ano ba ang patinig? Yung mga a, i, o, u. Tapos yung daw naman, ginagamit yun kapag katinig ang sinundang salita. So, halimbawa, halina kayo, magsipasok na raw tayo. So, letter A yung nahuling salita. Kaya, raw ano. So, kabilang yun sa patinig. So, kasunod is, bakit daw bawal pumasok? So, letter T, dahil siya ay katinig. So, sige nga, Eliza Jean, magbigay ka ng halimbawa ng raw. Raw sa pangungusap. Nadapa raw si Charis kahapon. Okay, very good. Nadapa daw si Charis kahapon. So, sunod naman is ang
sitwasyon. So halimbawa, ay kung gayon ay umuwi na tayo. Walang klase, kaya umuwi na tayo. Kung gayon? So, pangalawa is yung sa makatuwid, ito ay napakahalaga dahil dito nakasalalay ang ating kalusugan. So, sige nga, Charis, magbigay ka ng halimbawa ng sa kung gayon. Sa kung gayon ay umalis ka na. Kung gayon ay umalis ka na. So, kasunod is ang kung ano. So, ginagamit naman natin ito bilang paggaya o pagtulad sa mga pangyayari. Halimbawa, kung ano man ang nangyari ay ako na ang bahala. So, sige nga, Sarah, ngayon magbigay ka ng halimbawa ng kung ano. Kung ano man ang mangyari, ay siya ng mahal. Okay, very good. So, kasunod ay siya rin at sila rin. Pakibasa nga. Ginagamit sa paggaya o pagtulad naman sa mga tao. So, ginagamit natin ang siya rin at sila rin kapag tayo ay may pinagtutulad na mga tao. So, halimbawa nung siya rin ay bawal ding lumabas dahil mabuti. So, ito ay nagpo-pertain sa paglalaro. Tapos, sila rin ay pinagbabawalan na maglaro. So, kasunod is ang kung sino. Pakibasa nga. Ginagamit sa pagtukoy sa tao may alam, may gusto o may tinawag isang bagay. So, ginagamit natin ang kung sino kapag tinutukoy natin ay isang tao na nakakaalam or may gusto ng isang bagay or sitwasyon na yun. So, halimbawa, kung sino man ang kumuha ng gamit ng iba ay mapaparusahan. So, sige nga, Eliza Jane, magbigay ka nga ng halimbawa na kung sino sa pangungusap. Kung sino man ang kumuha ng aking cellphone ay madadapa mamaya. Okay, very good. So, ngayon na nakita ko na natutunan nyo na ang ating aralin, meron ako dito mga inihandang katanungan. So, unang tanong, ano nga ulit ang ibig sabihin ng pangatnig? Sige nga, Eliza Jean. Ang pangatnig po ay mga salita na ginagamit natin upang maugnay po natin yung mga ideya ng mga karagdagan sa salita o pangungusap. Okay, very good. So, ginagamit natin ang pangatnig upang mapagtugtong ang mga salita or parilala sa isang pangungusap. So, kasunod, ano-ano naman ang mga salita na halimbawa ng pangatnig? Yun yung ating diniscuss kanina. So, sige nga, Sarah May. O at ngunit, kung ano siya rin sila rin, daw, kung kayo yun, at makasama. Okay, very good. So, kasunod na tanong. Sa tingin nyo, bakit mahalaga ang pag-alam sa mga pangatnig sa pangungusap? Sige nga, Charis. So, halaga po yung pag-alam sa mga pangatlig sa pangusap para po malaman po natin kung ilan po ba yung tinutukoy niya. Okay, very good. So, sige nga, Sarah May. Mahalaga po yung pangatlig sa pangungusap para makagawa tayo ng tamang pangungusap. Okay, very good. So, ngayon naman, meron ako dito inihandang isang activity. So, ito ay isang group activity. Ito ang magiging group 1 at ito naman ang magiging group 2. So, ang gagawin nyo lang dito is bubuo kayo ng isang maikling kwento gamit ang mga pangatnig na salita na bubuin nyo sa isang gagawin nyo siyang isang paragraph na kwento. So, narito ang pamantayan. Ang nilalaman ay 10 points. Pagkamalikhain, 5 points. Mechanic at organisasyon, 5 points. Na sa total ay 20 points. So, maaari na kayong magsimula. At kukuhain ko yan namin. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay. So, ngayon, pakipasa na ng inyong binuong maikling kwento.
siya raw. So, pangalawa, sige nga, Mary Joy. Hindi. Hindi may pagkamasungit daw siya. Sabi ng isang mo naging hindi mag-aaral niya. Okay, so, hindi. May pagkamasungit daw. So, tama rin ang kanyang sagot. Ano? So, sa number 3, sige nga, Sarah May. Talaga, kung gayon, kailangan natin maging mabait palagi para hindi tayo pagalitan. Okay, kung gayon, ano sa number 3? So, sige nga, sa number 4, Charis. Basta igalang natin siya kahit ano pa siya kasi siya rin ay pangalawa natin magulang dito sa paaralan. Okay. So, sa number 5, sige nga, Eliza Jean. Tama, kung ano man siya o sino man siya, sigurado may matututuhan tayo sa kanya. Okay, sige, sa number 5, sa number 6, Ellie. Magpasalamat tayo dahil sa wakas may pulong tayo sa dilim. Okay, so, nakuha niyo ang mga tamang sagot, ano? And, dahil dyan, pare niyo lang kopyahin ang inyong assignment. So, dito is babasahin niyo lang yung topic na pang-ukol para sa susunod nating aralin. So, tapos na ba kopyahin mga bata? Oo!